ay humihiwalay. Anong ibig sabihin? Kapag isang parte ng iyong katawan, hindi siya sumusunod sa iyo, ginagawa niya ang kanyang gusto. Inuutusan mo, pero ayaw gumalaw. Anong ibig sabihin nun? May sakit ang parte ng iyong katawan. Hindi po ba? Kapag gusto mong igalaw ang paa mo, pero ayaw gumalaw, anong ibig sabihin? Baka may pumutok na ugat dyan. Baka nagkaroon ka ng aneurysm. Kailangan mong ipacheck up. Kailangan mong ipadoktor. Hindi po ba? Kung hindi magagamot yung parte ng katawan na yon, at nagpapatuloy siya na ginagawa niya, yung gusto niya, inuutusan mo, pero ayaw pa rin sumunod sa iyo, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo nang ipaputol yan. Kasi ibig sabihin, yan ay paunti-unti nang namamatay. Kung hindi mo aalisin, yung buong katawan mo, apektado. Kapag humihiwalay ka sa simbahan, sa katawan ni Kristo, ibig sabihin, pinapatay mo na paunti-unti iyong kaluluwa. Tandaan mo ito, kapatid. Wala kang lakas kapag mag-isa ka. Kapag mahulog ka dyan sa simbahan. Halika, come. Actually weak when you're all alone. May kapangyarihan sa pananalangin, sa pagdarasal, pero tandaan niyo po ito, mas makapangyarihan ang nagdarasal tayo na sama-sama na nagkakaisa. Ano po ang turo ni Jesus? Diba? Sabi niya, whenever there are 2 or 3 gathered in my name, I am there also with them. Imagine that. Kung yung 2, yung 3, nandun si Jesus, ano pa kaya ang mangyayari? Libo-libong mga tao, mga bininyagan, ang nagkakaisa ba? Mas maraming grasya, mas maraming pagpapala na matatanggap natin galing sa Diyos. Remember this, my dear friends. Yes, there is power in praying, and yet miracle starts when we pray together as